August 14 na maglalaps ang panukalang batas na magpapaliban sa 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Pero sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na lalagdaan niya ito. At syempre po, bago po yan ang aking pagkaanyaya sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga video. Ayon sa Pangulo, kailangang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Oktubre. Kung magkakaroon kasi ng failure of election sa BARM, mabibigo rin daw ang buong peace process. Opo, mga kabarangay, narinig po natin. Tama po, kailangan po natin na matuloy talaga itong BARM election na ito dahil napakalinging tulong po nito sa peace process nga. Ang tanong lamang po ay makaka-apekto ba talaga itong susunod na BSKE election para itong BARM na ito ay magka-aberya, mga kabarangay? Tanong lang. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakausap natin si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman Garcia. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Sa mga kababayan natin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Chairman, kinumpirma na po ng Pangulo na lalagdaan ang panukalang batas para nga sa postponement ng barangay at SK election sa Disyembre. Ano po ang magiging epekto nito sa mga preparasyon ng COMELEC? Pakinggan po natin itong napakagandang tanong po ni Ma'am Cheryl kay COMELEC Chairman George Garcia. Tinatanong po niya kung makaka-apekto ba ang paglagda ng Pangulo sa preparasyong ginagawa nila. Pakinggan po natin ang napakagandang sagot po ni Chairman. Ma'am Cheryl, nagtutuloy-tuloy po tayo sa paghahanda natin. Kita niyo po, inapos po namin kahapon yung 10 araw na registration na nagresulta ng more or less 2.8 million ng mga bagong botante. First time po yan sa kasaysayan natin na ganyan kalaki sa napakaiksing panahon. At So yan po, mga kabarangay, napakaganda nga ng resulta. Yung ibang mga pilosopo po ang sinasabi, natural lang daw po na magparehistro sila dahil kailangan nila ng ID voters. At yung iba naman po, para daw masama sa ayuda. Mga kabarangay, kapag sinasabi natin na kaya sila nagpaparehistro, kaya maraming nagpaparehistro, para nga preparasyon para makaboto po sila sa December 1, 2025. Kaya lang po talagang napakahirap po na umintindi itong mga ewan ko ba. siyempre yung po aming mga procurement process, itinituloy-tuloy po natin yan sapagkat siyempre hanggat hindi naman po nalalagdaan yan at hindi napapublish, hindi pa po yan magiging ganap na batas. Sabi nyo, At ito po yung lagi kong sinasabi na talagang galit na galit yung mga haters natin na hindi pa ganap na batas itong ratified bill na ito. Kahit mapirmahan niya ng Pangulo, dadaan pa yan ng proseso. Yung journal nga, after noon, doon pa lang magiging ganap na batas. Si COMELEC chairman na po, mismo ang nagsabi na hindi pa nga ito ganap na batas. po kanina, tama, August 14, pwedeng mag-lapse into law kahit hindi pirmahan ng ating Pangulo. Pero siyempre, kahit pirmahan ng ating Pangulo at mapublish, Yan po, mga clippings na po yung aking silipi para hindi na po sabihin na haka-haka. Yan nga, kahit pirmahan pa yan ng Pangulo, mga kabarangay, ay mayroon pa rin pinangingilagan. Ito po si COMELEC Chairman. meron pupunta sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng naturang panukalang batas. At Sure na sure po siya. Alam na alam po niya. Kahit po tayong lahat na nakasubaybay dito, alam po natin na may co-contest dyan. May pupunta po sa Korte Suprema. Ngayon, kapag may pumunta sa Korte Suprema, ano ang mangyayari, mga kabarangay? therefore, napakataas din ang posibilidad na biglang mag-issue ang Korte Suprema ng restraining order. Mga kabarangay, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na po ang nagsabi na may posibilidad at ayon pa sa kanya ay napakalaki ng posibilidad na baka po mag-issue ng restraining order ang Korte Suprema. Kaya hindi po sila tumitigil sa paghahanda.
without preempting the action of the Supreme Court. Pagka po tumigil kami sa ganung klaseng pagkakataon, hindi po kami handa para sa December 1. Napakalinaw po mga kabarangay na talagang ang COMELEC po ay naghahanda para sa nalalapit po na halalan sa December 1, 2025. Bagay po na talagang hindi po matanggap ng iilan. Napakalinaw po yung kanya sinabi, mga kabarangay. Naghahanda po sila. Naghahanda sila dito po sa paparating na halalan sa December 1, 2025. Dahil unang-una nga, hindi pa nagiging ganap na batas ito pong ratified bill na ito. At kung ito po ay maging ganap na batas, yan nga po, pipetisyonan niyan sa Korte Suprema, mga kabarangay. At anuman ang maging resulta nito, anuman ang maging hatol ng Korte, tuloy man o hindi, ay nakahanda po sila. Yan po ang ibig sabihin ng mga pangyayari, mga kabarangay. And therefore, mas maganda po, tuloy-tuloy na lang muna yung ginagawa nating paghahanda. Pero oras na mapirmahan po ang panukalang batas, malilipat yung barangay at SK election sa November 2026. May dagdag ba itong magiging gastos o pagbabago po sa logistics sa inyong panig? Isa po sa mga sinasabi po ng ilan, at lalong-lalo na po yung iba na nagsusulong nito, ganun din po yung ibang content creator na pabor po para mapospon ang halalan ay makakatipid po daw. Malaki daw po ang matitipid ng gobyerno kung mapopospon po ang halalan. Tingnan po natin kung totoo yung sinasabi nila. Ay almost sure po na may dagdag na gastos yan, Ma'am Cheryl, sapagkat kung meron po tayo sa kasalukuyan na dagdag na 2.8 million na mga botante sa buong bansa, yung po kasi ay hindi na factor in nung pong budget na binigay sa amin para sa isang eleksyon na mangyayari dapat sa December 1. At dahil po dyan, magkakaroon ng dagdag na presinto, dagdag na mga ballot boxes, dagdag na mga election paraphernalia, dagdag na mga guro na maglilingkod sa ating pong halalan. At take note po, kung reset ang eleksyon mula December 1 papuntang November ng next year, ibig sabihin po niyang kinakailangan magbukas muli kami ng registration ngayong darating na Oktubre hanggang Hulyo man lang year. And therefore, baka po abutin na dagdag na 4 na milyon na botante yan. 2.8 ngayon, plus 1 million halimbawa hanggang July ng next year. Therefore, kakailanganin po ng dagdag na budget. Malinaw po mga kabarangay na hindi po totoo na kung mapopospon po ang halalan sa December 1, 2025 ay makakamenos or makakatipid po ang gobyerno. Taliwas po ito sa sinasabi po ng iilan na makakatipid po. Malaki daw po ang matitipid ng gobyerno. Si COMELEC chairman na po mismo ang nagsabi. Dahil kapag naganap ito or napospon at sa November 2, 2026 nga, ito magaganap, ay magkakaroon po ng karagdagang botante. Natural lamang po na kapag dumami yung botante, dadami din po ang gastos. At ayon po, yan mismo kay COMELEC Chairman George Garcia, na lalaki nga po ang gastos at hindi po makakatipid ang gobyerno. Pangunahing dahilan po kaya gustong ipagpaliban ng Pangulo ang barangay at SK elections ngayong taon ay para hindi daw sumabay sa paghahanda sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa Oktubre. Abay, kamusta po ba ito? Tama po, October 13 po ang ating Bangsamoro Parliamentary Elections at ito po ay tuloy na tuloy. Huwag na po magduda yung iba nating mga kababayan, lalo niya dyan sa Bangsamoro. Ang paghahanda po namin nasa taas na and therefore kami po ay meron ng mga certificates of candidacies and at the same time mag-iimprenta na po kami ng mga balotang gagamitin natin dyan sa Bangsamoro. Pagkamat sa kasalukuyan, Ma'am Sherry, yung pong pagbobotohan ay 73 seats pa lamang sapagkat yung 7 original seats coming from Sulu hanggang ngayong oras na ito ay hindi pa po nadidistribute o nare-reapportion ng parlamento and therefore mahirap po namin hintayin niya sapagkat ang Bangsamoro Parliamentary Elections of October 13 ay automated at hindi po paano. Napakalinaw po ang tanong ni Ma'am Cheryl, mga kabarangay. Meron po ba kayong narinig na sinabi po ni COMELEC Chairman
George Garcia, na maaapektuhan ang BARM election kung matutuloy ang BSKE? May narinig po ba kayo na sinagot ni COMELEC chairman na nahihirapan sila or mahihirapan sila dahil dapat ay pagtuunan lamang nila ng pansin itong BARM at dapat ay postpone na muna ang BSKE? Wala po tayong narinig na ganyan, mga kabarangay. Ibig pong sabihin ay pwede po na matuloy. At sabi nga niya, tuloy-tuloy na po ang BARM election. Wala nang makakapigil dito. Ibig pong sabihin, kumpiyansya po siya na talagang magiging maganda yung magiging resulta ng halalan ng BARM. Dahil hindi po niya sinabi na sagabal itong BSKE na dapat pong ipospon. So yan po mga kabarangay, nasa inyo na po. Kayo na po yung mag-isip kung ano na nga ba talaga ang gustong mangyari ng mga nasa posisyon. Totoo ba na para po sa ikabubuti ng ating mga barangay ang pagpapalawig at pagpapalawak nito? Totoo po ba na ito po ay ginagawa nila para sa ikauunlad ng mga barangay? O mali po kaya tayo sa na iniisip natin o sa sinasabi natin na ito po ay personal lamang nilang interes kaya nila ito ginagawa? Mga kabarangay, mga katanungan na pwede nyo sagutin at pwede rin pong hindi. Koy na string.